Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. At maraming salamat po na nakita-kita po muli tayo sa ating gawain sa umagang ito. Kahit online lamang po, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako'y ginamit niya kahit kami narito sa Pilipinas. Ay praise God po na patuloy tayong ginagamit ng Panginoon upang ipahatid yung kanyang mensahe sa umagang ito. So, sa ating pagpapatuloy ng ating team sa buwan ng July about shepherding. So, topic na po ni Pastor Chris at ni Pastor Ronald yung kanilang message for the previous 2 weeks. Yun nga yung about shepherding. At sa umagang ito naman sa ating pagpapatuloy, yung ating text ay makikita natin sa Acts chapter 20 verse 28 na sinabi dito na ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So, praise God po, talagang yung pagpapastol or shepherding ay talagang kinumpleto dito sa verse na to sa Acts 20:28. Unang-una is yun nga yung ating sarili. Tayo muna ang mag-check ng ating sarili, yung ating puso kung naka-align ba sa Panginoon yung ating buhay. At next, pag na-align na natin yung ating buhay sa Panginoon, then pwede na tayo rin ang mag-share at mag-lead ng kawan ng Panginoon. At yun nga, dahil yun nga yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na truly yung kanyang anak sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. At yung kuman nga niya, na truly nga, gusto niya na lahat maligtas. Kaya gusto niya hindi mawala, hindi makuha ng iba yung kanyang mga anak. Kaya gusto niya tayong bilang nakilala na sa kanya, tayo ang mag-ingat sa kanyang iglesia. So, bago po tayo magpatuloy, let us pray muna. Lord God, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito, Lord God, na truly nga po kami tinipon pong muli upang magkasama sa iyong gawain, Panginoon, Lord God. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin, sa patuloy mong protection, Panginoon, at even sa provision mo araw-araw ng aming pangailangan, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Nawa, Panginoon, Lord God, yung mensahe mo nga po sa umagang ito ay ikaw lamang po, Panginoon, Lord God, ang siyang aming madakila, maitaas, Lord God. At Lord God, yung bawat salita mo nga po ay maging gabay namin sa aming araw-araw na buhay, Panginoon, Lord God. Maraming salamat nga po in Jesus' name, through the power of the Holy Spirit. Amen. So, dito makikita natin na yun nga, yung shepherding ay isa sa mga favorite daw na metaphor for spiritual leadership ng Panginoon. So, gustong-gusto ng Panginoon yung mga agricultural words na sinasabi nila na truly nga yung pagpapastol o yung kanyang ubasan o yung mga fish, yung mga mamamalakaya, fisherman. Talagang ang Panginoon ginagamit niya yung mga agricultural terms na to, at dito yung shepherding ang ginamit niya, na truly makikita daw sa Bible yung word na sheep or shepherd 450 times, sabi niya. So yung shepherd ay dinidescribe na siya yung nagli-lead, o siya yung nagpapakain, nagko-comfort or nagko-correct at nagpro-protect sa kanyang mga kawan. Yun yung shepherd. Tulad ng Panginoon sa atin,
Siya ang nag-shepherd sa atin, siya ang nagpapakain, nagno-nurture, nagko-comfort, nagko-correct at nagpro-protect sa atin. So, kaya gusto rin niya na tayo rin bilang naturuan na niya, tayo rin ang mag-alaga sa iglesia ng Panginoon na truly nga mapalago natin siya at bawat membro ay hindi mawala or hindi malihis ng landas. So in fact daw yung word na pastor means shepherd. So yung word na pastor ay ibig sabihin nito ay shepherding or pagpapastol. So ano nga ba yung shepherding? At ano ba yung task ng mga pastor or elders na nagsisignify ng shepherding? So, para maintindihan daw natin ito ng mas malalim, kailangan tumingin tayo sa ating Bible at yung mga shepherding na nabanggit niya upang mas malalim nating maintindihan yung word na shepherding. So, sa ating pag-observe sa mga tupa, ano bang na-observe ng mga tao sa tupa na inahalin tulad din sa mga tao? So yung tupa daw, kailangan i-lead pa ng isang shepherd upang hindi sila mawala. Yung tupa daw, wala silang defense system. Hindi nila kayang i-depensa yung kanilang sarili na tulad ng ibang hayop na may mga matatalas na sungay, ng kuko, o ng kanilang mga ngipin. Ang tupa, wala silang pangdepensa sa kanilang sarili. At yung mga tupa daw ay they are madaling mawala, na kailangan palaging gabayan at bantayan upang hindi sila mawala sa mga kasama nila. So tulad ng Panginoon din, yung description niya sa isang tao, yung pag madaling mawala, kailangan pa ng paggabay. Kaya siya ang ating chief shepherd, siya ang naggagabay sa atin, nagpro-protect sa atin. So yun yung description ng Panginoon sa isang shepherd. Tulad niya na ating chief shepherd, tayo rin gusto niya na maging ganon din ang gawin natin sa ating iglesia. Tayong mga leaders na hindi natin pabayaan yung ating iglesia, bantayan natin ito, pakainin at protektahan. Kailangan yung shepherd daw must watch out for and care for the sheep or they will starve. Magugutom sila or sila ay pwedeng kainin ng mga ibang malalaking hayop or pwede silang mawala. Kaya yung pastol may dalang pat-pat or stick yun upang gagamitin niya yun sa pangtaboy dun sa mga wolves or yung ibang mga hayop na gustong lumapa sa kanilang mga tupa. At mayroon din siyang kawit na pag nawala naman yung mga tupa, hinihila niya sa leg upang bumalik sila sa kanilang mga grupo or flocks. So yung main idea rin daw ng simbahan at yung pag-govern sa isang simbahan ay nakuha sa yun nga, shepherding. Ang ating Panginoong Hesus, ang ating head or chief shepherd na mababasa natin sa 1 Peter 5:4 at sa Hebrew 13:20 na He is the chief shepherd, sabi niya, at siya rin yung head ng ating simbahan, sabi niya. So yung shepherd, siya yung nagbabantay nga, sabi niya, siya yung naggagwardya, nagpro-protect
at nag-i-equip or nag-build up, at even siya ang nagtuturo sa kanyang nasasakupan. So tayo rin, ini-encourage ng Panginoon, bawat isa sa atin, hindi lang po pastor or mga leaders natin ang tinatukoy dito ng mga shepherd, kundi lahat ng mga may hawak na ministry, kahit anong service man ang ginagawa mo sa Panginoon. Ang mensaheng ito ay para sa atin na mga patuloy na ginagamit ng Panginoon sa ating simbahan. Truly nga, yung shepherding is hindi lang daw ito yung pagtuturo or pagbabantay. So, ito rin yung shepherding ay maraming parts ito na tinutukoy ng Panginoon sa Bible, na yun nga yung shepherd, yung tagabantay, ay hindi lang siya tagabantay. So, siya rin ay nagpo-protect at nagtuturo at nag-i-equip sa kanyang nasasakupan. Unang-una na gustong iparating ng Panginoon sa atin is to shepherd God's flock. Church leaders must pay close attention to themselves first. So, upang ikaw ay magpastol sa iglesia ng Panginoon, kailangan mag-start muna sa sarili mo. Kailangan i-check mo muna yung sarili mo. So, paano mo i-check ang sarili mo? So, before a man can shepherd God's flock, he must shepherd his own soul first. So, church leaders must practice what they preach, sabi niya, by applying God's words to their lives. So, kailangan, yun nga, kung ano yung tinuturo natin, yun ang pinapractice natin. So, yun nga, tulad ng sinabi sa 1 Peter 5:3 na, be examples to the flock. Do not lord it over those entrusted to you, sabi niya. So, kailangan maging example daw tayo sa ating iglesia, sa ating mga nasasakupan. Unang-una, paano natin i-check yung sarili natin? Kailangan i-check muna yung ating puso. Tulad ni David na yun nga, isang taga-alaga ng tupa, at ginamit siya mightily ng Panginoon at tinawag nga siyang a man in God's own heart. Sabi nga ng Bible na truly nga siya ay chine-check niya lagi kung mayroon siyang nagawang kasalanan, nagawang mali, palagi siyang lumalapit sa Panginoon at humihingi ng tawad. Yun din ang gusto ng Panginoon sa atin, na pag may nagawa tayong mali o kasalanan, kailangan palagi tayong bumabalik sa Panginoon, humingi ng kapatawaran at iko-correct niya tayo dun sa mga nagawa natin upang tayo ay maging malinis sa pagharap sa Kanya. So, primary requirement for every church leader is open to examine his heart in the light of Scripture, confessing and repenting of all sin so that he grows in true godliness. So, kailangan palagi tayong nagko-confess at nagre-repent sa ating kasalanan. So, ini-examine natin yung ating puso kung may karumihan man. Talagang palinis tayo lagi sa Panginoon. So, unang-una yung examine natin yung ating puso. So, yung Proverbs 4:23, sabi niya, watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Sabi niya, Proverbs 4:23. So, pag hindi daw natin in-examine yung ating puso, yung ating buhay, para lang tayo yung mga Pharisees na tinawag ng Panginoon na mga hypocrites, o malilinis daw sila sa labas, pero sa loob nila ay parang mga
buto ng mga namatay at punong-puno ng karumihan. So, sa Matthew 23:27, nasabi niya yun ng mga Pariseo na tinawag niyang hypocrites, pagkat yun nga, mga panlabas lang yung ginagawa nila, pero sa katunayan yung ginagawa nila ay mga paimbabaw lamang, pagkat yung ginagawa nila mayroon silang mga hidden agenda or mayroon silang ibang mga pakay, kaya nila ginagawa yung mga magagandang bagay, pero sa pag wala nang nakakakita, iba ang ginagawa nila. So wag tayong warning ng Panginoon na wag nating tularan yung mga Pariseo, kundi dapat ang una-una nating nililinis yung kalooban natin. Sabi niya, second is yung bawat isa sa atin kailangan mag-pay close attention sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, kailangan patuloy tayong nag-aaral, nagsasaliksik ng kanyang salita, pagkat marami sa atin ang lumalapit at nagtatanong sa especially sa ating doctrine, ang doktrina natin. So, paano tayo sasagot kung tayo mismo hindi rin natin alam yung sagot sa kanilang katanungan? Kaya dapat bawat sa atin, number 1 yun, yung prayer at Bible study. Kailangan patuloy tayo nag-aaral ng kanyang salita, at hindi lang inaaral yun, kundi meditate ito day and night, upang yung ating kawan may turo rin natin yung kung ano yung lahat ng mga tinuro ng Panginoon sa atin. So, they must hold fast the faithful word, so that they will be able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict, yung sa Titus 1:9 na sabi niya no, na ma-exhort natin yung sound doctrine, yung tamang doktrina, at i-correct natin yung mga nagko-contradict o nagtuturo ng mga false doctrine. Hindi naman ibig sabihin daw nito na yung gift of teaching ay dapat nandun sa atin upang tayo ay maging pastol ng iglesia. Pero kailangan every elder or leader, kailangan knowledgeable tayo, alam natin yung kung ano yung tama at mali, kung ano yung mga tamang doktrina na nasulat sa Bible, at kung ano yung mali, upang kung may nagtuturo man ng maling doktrina ay makorek natin. So, number 3 is a church leader must pay close attention to his relationship. So, kailangan din chine-check natin yung relationship natin sa ating pamilya at sa ibang tao. So, marami daw pastor na magaling magturo, pero pagdating sa kanilang pamilya ay failed sila. Kung minsan nakikita nila na nabiverbally abuse na nila yung kanilang mga asawa or kanilang anak. So, hindi magandang halimbawa daw yun ng isang leader. Paano susunod sa iyo ang iyong mga membro kung nakikita nilang hindi mo ina-apply kung anong tinuturo mo? So, kailangan yung relationship natin, kailangan yun ang number 1 example kung paano tayo makitungo sa ating pamilya. Kailangan maganda ang nakikita nila upang yun din ang tularan nila bilang leader ng isang simbahan, no? At
Yung relationship din natin sa opposite sex, kailangan binabantayan rin natin ito. Huwag tayong matempt na gumawa ng kasalanan or kamalian. Pagkat yun nga, si Satan, isa yun sa mga patuloy niyang ginagamit. Kaya pag bumagsak ang isang leader, yung buong simbahan bumabagsak din dahil dun sa unfaithfulness or dahil sa temptation na sila ay bumagsak. Kaya dapat binabantayan natin yung ating sarili na huwag tayong matempt, hindi tayo mag-fall sa unfaithfulness. So, kita natin so ano yung mga requirements for shepherding God's flock. Kailangan mag-start muna sa mga sarili natin, yung puso natin, yung ating pagbabasa ng ating Biblia at yung ating relationship sa ating pamilya at mga nasasakupan. Kailangan na-check natin ito lagi upang maging magandang example tayo sa ating kawan or sa ating iglesia. After ma-check natin at makorek natin yung mga kamalian natin din, doon na tayo pupunta sa yung paglilid o pag-aalaga ng ating iglesia. To shepherd God's flock, church leader must pay close attention to all the flock. Sabi niya, a shepherd who does not pay attention to the flock is a negligent shepherd. Sabi niya, so pag pinabayaan mo daw yung iyong kawan, isa ka daw negligent na shepherd. So, yung utos na to, tayong mga inappoint niya bilang mga leaders, truly yung Holy Spirit ang nag-select sa atin. Hindi yung nag-select sa atin yung mga tao or mga pastors natin or leaders natin. Yung ating posisyon bilang mga servant at leaders ng Diyos, ito ay dahil talagang inilaan ito ng Panginoon ang nag-select sa atin. Kaya, ang utos ng Panginoon bilang mga alagad niya na truly pinili niya upang mangalaga sa kanyang iglesia, kailangan unang-una ay yung ating pagmamahal. Kailangan ipakita natin kung paano pinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa atin na truly ibinigay niya yung kanyang buhay upang tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun din ang gusto ng Panginoon sa atin na mag-care tayo sa ating iglesia. The Good Shepherd cares for every aspect of His flock's well-being. Kailangan tinitignan natin yung kanilang ikabubuti. Huwag natin silang pabayaan. At kung mga pangailangan nila, kailangan tayo ang unang-unang tumutulong sa kanila bilang kanilang mga leader. So, a shepherd will genuinely care about every person in the church, desiring that each one grow in Christ. So, and caring about people involves great effort. So yung ating kawan, kailangan inaalagaan natin sila upang sila ay lumago at patuloy na makakilala sa Panginoon. It takes great effort daw. Kailangan yun nga, yung time mo, yung even mga resources mo, talagang yan is gusto ng Panginoon. Hindi mo yan pinagkakait. Kung pwede kang makatulong, nalulugod ang Panginoon pag binabahagi mo lahat ng talent mo, yung service mo, at even mga material at financial blessings mo. Pag sinishare mo yan sa iyong iglesia, talaga ang Panginoon tuwang-tuwa siya sa
effort na ginagawa mo. So, shepherding the flock involves feeding God's people from His Word. So, hindi lang yung pagmamahal na through financial or material, tayo rin daw ay papastol ng ating tupa na mayroong pagtuturo sa kanila ng salita ng Panginoon. So, kailangan ini-encourage natin ang ating mga membro na patuloy na magsaliksik ng salita ng Panginoon upang lalong lumago yung kanilang pananampalataya at pagkilala sa Panginoon. So, walang ibang pagkukunan ng spiritual na pagkain kundi sa ating Bible lamang, at truly talagang number one na kuman ng Panginoon yung ating pagtuturo sa kanyang mga salita. So, every leader must be able to teach so that he can help people deal with their problems and grow in their faith. So, kailangan bilang mga leader, kailangan patuloy tayong nag-aaral, nagsasaliksik ng kanyang salita upang may bahagi rin natin at may encourage din natin yung mga hindi pa nakilala sa Panginoon. At truly nga, yung kanilang pananampalataya ay lalago through the Word of God. At pangatlo, yung shepherding the flock involves guarding God's people from spiritual wolves. So, yung shepherding daw is yung pagprotekta rin, involves yung protection or pag-guard dun sa mga gustong agawin ang mga membro ng iglesia. Si Satan talagang double time yan na gusto niya ang mga tao ay lumayo sa Panginoon. Pero yun nga, tayo mga pinili ng Panginoon, kailangan tayo daw ang mag-guard. So, paano natin i-guard? So, pag nawawala sila, pwedeng gabayan sila. Or, yun nga yung pagpapalo rin, correct with love. Kailangan kinokorek natin yung mga nawawala, pero with love, upang hindi sila malihis ng landas, hindi sila mawala. At yung mga nagtuturo ng maling mga doktrina, kailangan bilang mga aral na sa salita ng Panginoon, tayo ang unang-unang nagkukorek dun sa mga maling natuturo o maling tinuturo upang yung kawan natin ay hindi ma-misled, especially ng mga false teachers or mga false prophet. So, yung kawan ng Panginoon, shepherding involves yung protection sa kawan. So, at yung panglas na gustong sabihin ng Panginoon sa atin is yung kanyang motivation for paying close attention to the flock, na kailangan i-remember natin na siya ang ating chief shepherd, na truly nga siya ang nag-pay ng price dun sa kaparusahan na dapat sa atin. Siya ang umako at siya ang umako ng kaparusahan na dapat para sa bawat isa sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, sa ating pag-aalaga, pagpapastol ng ating iglesia,
number one dapat na tinuturo natin is about salvation. Truly nga, no other way but only through Jesus Christ. Hindi sa sarili nating kakayanan, kundi dahil sa pagmamahal ng Panginoon, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bilang mga leader niya at anak niya, kailangan patuloy nating tinuturo ito, yung magandang balita, yung gospel at kung ano yung ginawa ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kaligtasan. So yun yung turo ng Panginoon sa atin. At truly nga na yung shepherding ay napaka lawak, pero ang Panginoon ginawa niyang simple lang ito upang maging magandang ehemplo siya sa atin na truly nga yung pag-shepherd o pagpapastol ng ating iglesia, truly nga it needs great effort. So kailangan yung talaga yung nakalaan yung iyong oras, yung iyong talent, even yung mga financial ay talagang nakataya. Pero bawat tao na maakay mo sa iglesia at dumagdag at lumago ang iyong simbahan, truly nga dahil siya ang gusto niya ay bawat isa sa atin, bawat tao ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Talagang siya ang unang-unang natutuwa pag sa ating paglilingkod ay mayroong maakay tayo at maisama sa simbahan at makilala sa Kanya. Truly nga ang Panginoon magsasabi na, "Well done, my good and faithful servant." So, sa bilang conclusion nga po sa ating mensahe sa umagang ito, about shepherding. So, yung simbahan daw ay nagiging malakas ito or mahina dahil sa isang leader. So, pag ang isang leader ay nag-alagaan yung kanyang sarili at inaalagaan yung kanyang iglesia at ito ay napalago niya, talagang yung simbahan niya ay i-bless more ng Panginoon. Kaya sa ating conclusion, i-encourage ko po ang bawat isa na patuloy nga pong magpagamit sa Panginoon, magpagal, at truly nga po patuloy na magsaliksik ng kanyang salita upang patuloy na lumago at patuloy na lumago rin ang ating iglesia. At may bahagi rin po natin, hindi lang i-keep sa ating sarili mga natutunan natin, kundi ibahagi rin natin sa iba upang mas maraming makilala sa Panginoon. So, praise God po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa umagang ito, sa ating online na gawain. At praise God, pagpalain po kayo ng Panginoon sa patuloy nyo nga pong pagpapagamit sa Kanya. Patuloy na pagpapagamit lalong lumago ang ating iglesia at mas marami pang makakilala sa Panginoon. So, praise God po. Maraming salamat. Let us pray. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa umagang ito. Na truly nga po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa iyong mga anak, Panginoon, ibinigay mo yung iyong buhay, Panginoon, upang magkaroon kami ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat nga po, Panginoon. Nawa kami mga alagad mo at nakapaglingkod mo, Panginoon. Ganun din ang gawin namin, Panginoon, Lord God, na may bahagi rin namin, Panginoon, Lord God, ang aming sarili sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, na truly nga may bahagi namin ng mabuting balita, mas maraming makakilala sa iyo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon, Lord God. Pinupuri ka namin, dinadakila. In Jesus' name, through the power of the Holy Spirit. Amen and amen.